At kaugnay niyan, suspensyon sa lahat ng klase sa mga apektadong lugar. Dulot po ng lindol dyan sa Mindanao, agad na ipinag-utos ng Malacanang. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar, Moratillo. Mads. Yes, Alex, kaugnay nga niyan ay ipinagutos din ng Malacanang sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagkilos kasunod ng malakas na lindol na nangyari sa ilang lugar sa Mindanao. Nasuspende na rin ang klase sa lahat ng antas sa iba't ibang lugar doon. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa inilabas na pahayag ng Pangulo, until further notice ang suspension ng klase dahil kailangan masiguro muna ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa initial na report ng Department of Education, nasa 6,224 na eskwelahan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc Sargent at Caraga ang naapektuhan ng malakas na lindol. Sabi ni Education Secretary Sani Angara, nagsasagawa na ng rapid assessment ang DepEd at nagpadala na rin sila ng mga engineer na tutulong sa pagsusuri sa pasilidad ng mga paaralan. Kailangan masigurong ligtas sa mga ito bago payagan magamit ulit. Una rito, isang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho kasunod ng malakas na lindol. Pinakilos na rin naman ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno, pangunahin para sa disaster response. Ang Department of Social Welfare and Development, pinatitiyak na may nagka-preposition na relief goods at tiyaking handa at operational ang mga evacuation center. Ang Department of Public Works and Highways naman nagka-standby na para sa assessment ng mga pinsala sa kalsada, tulay at iba pang critical na infrastruktura. Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to. Pagtiyak naman ng Department of Budget and Management, sapat pa ang Quick Response Fund ng gobyerno para sa emergency response sa Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nagka-monitor ang Pangulo sa sitwasyon sa Mindanao. Hindi rin muna anya pupunta ron ng Pangulo dahil baka makasagaba lang siya sa operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Alex, nasa General Santos na ngayon ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang si Health Secretary Ted Herbosa, si DPWH Secretary Vince Dizon ay naroon na rin para mag-assess sila ng mga infrastruktura doon sa panig ng DPWH at sa DOH naman yung mga ospital doon at yung mga kababayan natin kung ano pa yung mga kinakailangan nila. Yung si DepEd Secretary Sani Angara na nagkataon na nasa Davao City kanina ay naroon din ngayon at nag-iikot sa iba't ibang eskwelahan naman para sa ginagawa nila na pag-inspeksyon sa mga gusali. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, bukod sa madalas nating naririnig sa gobyerno o sa mga ahensya ng pamahalaan o mismong sa Malacanang na sinasabing gagawa sila ng assessment ng mga gusaling na napinsala ng lindol, which is normal na ginagawa ho yan ng mga ahensya ng pamahalaan, pero never ko pang narinig sa kanila sa tagal na nangyayaring lindol dito sa Pilipinas, wala ba silang gagawing investigasyon man lamang? Dahil nga, kung pagbabatayan sa kagustuhan ng FIVOX, dapat ang mga proyekto ng pamahalaan can withstand ang mga lindol ng 8 magnitude. Pero bakit nasisira ang ating mga paaralan?
Yes, Alex. Nako, aalamin natin, itatanong natin sa Malacanang kay Yusek Castro kung ano yung susunod na hakbang sapagkat kanina ang inilatag pa lang nila ay ang response ng gobyerno patungkol dyan. Nabanggit mo na rin yan dito rin sa Metro Manila, yan yung pinangangabahan at matagal na rin talagang problema yung mga gusali na hindi makapasa, lalo na yung mga gusali na medyo kinakabahan din yung mga kababayan natin kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Hayaan mo at aalamin natin kung ano yung magiging plano, kung mag-initiate ba mismo yung Malacanang para magtulak ng ganyang investigasyon, lalo na at nagkaroon ng malakas na lindol at nakita kung gaanong hindi kaya ng ibang mga gusali na naipatayo, kung ito ba dumaan talaga sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Ayun. Yung mga ahensya ng pamalaan na tumungo ngayon sa SOC Sergeant, particular sa GENSA, no, na marami tayong mga nakita, mga kabataan, mga mag-aaral na talagang may trauma, may takot. Nakalinya ba yung gagawin nilang post-traumatic examination sa mga bata? Dahil yan yung madalas na bit-bit nila hanggang sa paglaki nila kapag yan ay hindi naagapan na Mads. Yes, tama ka dyan, Alex. Mayroong undersecretary ng DSWD, yung kasama nila, Secretary Herbosa, na nagpunta ng General Santos City. Ang pangako ng DSWD kasama bukod sa mga tulong na mga iba pang pangangailangan ng mga kababayan natin, kasama yung psychosocial support sa pangunahing ibinibigay nila, lalo na at maraming mga estudyante ang nagkaroon nga ng trauma dahil sa nakita nila at naranasan nila kanina. Ayun. Sige. May tanong si Ali. Ipahabol lang ako. Oo. Mads, dahil nga itong class suspension, hindi natin alam kung gaano katagal, no? Na hindi makakapasok ang ating mga, lalo na dun sa mga may mga gumuhong gusali. Kamusta naman ang internet? Makakaano ba yan? Makakapag-distance learning ba sila na sa bahay pero online ang mga klase? Patungkol sa pagbabalik ng klase kahit online, Ali, ay hindi pa yan masagot ng Malacanang sapagkat nasasagwa pa raw kasi ng assessment yung Department of Education kung paano yung magiging sistema ng mga mag-aaral, lalo na at higit 6,000 na paaralan ito na kailangan nilang inspeksyonin sa mga lugar sa 5 rehiyon na naapektuhan nga nitong malakas na lindol na ito. Kung kaya sa mga darating na araw ay titingnan daw kung ano yung magiging desisyon sapagkat ito yung suspension ng klase ay mismong yung Pangulo yung nag-utos nito. Okay, back to you, Maricoy. Thank you. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa Malacanang.